sinasabay sila. Ang RG, pampatay sa cancer cell. Ang GL, pampigil sa pagdami ng cancer. Kaya sila ay magkasabay. Ano pa? Ang titerpenes ay anti-inflammatory. Anong ibig sabihin ng anti-inflammatory? Laban sa pamamaga. Kaya kayo, pag meron kayong arthritis, napakagandang mag-RGGL. Doon po ako napabilib sa DXN. Noong 2006, hindi po ako naniniwala sa herbs. Wala akong paniwala. Kasi kami mga doktor, masyadong paniwala sa aming kaalaman. Pagdating sa alternative medicine, hindi namin yan, hindi ko yan, sus, nako, ano ba yan? Oh, kaya nga tawag, quack doktor daw, sir. Pero alam mo, nung panahon na yon, noong 2006, marami po akong medical problem. Nagpasimulang lumabas ang aking mga problema. Ang edad ko noon ay 37 years old pa lang. May arthritis, may high blood, mataas ang blood sugar. Lahat tinikman ko, gamot at erbo. Pero walang nag-obra. Walang umubra na tuloy-tuloy. O obra lang ng sandali, mawawala agad ang bisa. So, nung dumating ito, yung isang pasyente ko, nilapitan ako ng pasyente ko mismo, sabi niya, Doktor, try mo lang, Try mo lang RGGL. Sabi ko, ang dami ko na nasubukan, parang wala epekto. Kaya hindi ako naniniwala na, sabi niya, Doktor, sige, ito na lang. Ito na lang. Wala namang mawawala sa'yo pag iyong, itry eh. Sabi ko, tama nga naman. Walang mawawala sa akin kung aking itry. Kaya doon ako nasimula, nakilala ko yung DXN. Gumamit ako ng RGGL, himala. Himala. Sa loob ng 3 linggo. Sa loob ng 3 linggo na nag-DXN ako, RGGL lang nawala yung arthritis ko. Sabi ko, iba ito So, ni-research ko, ay totoo pala. Panlaban pala talaga ito sa arthritis. Ang titerpenes. Ngayon, tinuloy-tuloy ko siya. After 5 months, lumipas ang 5 buwan, nagtaka ako kasi ang aking blood pressure naging normal. Ba? Talaga? Naging normal ang blood pressure ko sa loob ng 5 buwan. At tinuloy-tuloy ko pa rin. At alam niyo po, after 9 months, na paggamit ng RGGL, yung aking timbang na 221 pounds, bumagsak sa 158 pounds. Yung aking belt po, yung aking waistline, ako po ay 42. Waistline ko, 42. Kaya noong mga panahon na iyon, hindi ako nakakabili ng mga pantalon sa mall. Alam niyo po, ang sa mall, ang pinakamalaking pantalon doon, 38. Ako 42. So lahat ng pantalon ko pinapasadya. Pero ako ngayon, bili ako ng bili ng mga maong. Dahil ang aking waistline ngayon ay 36 na lang. Dahil sa DXN. Kung ayaw niyong maniwala, may picture pa ako dito ng mataba ako. Pakita ko mamaya sa inyo. Kung ano ako kataba noon. Kaya, sinasabi ng mga kasama kong doktor, anong nakabuwang sa'yo? Na bakit DXN ka ng DXN? Sabi ko, tingnan nyo naman ako. Kung hindi dahil sa DXN, hindi ako magmumukhang ganito. Laki ko kaya. Kaya ngayon, sa aking linya, tuwa ako. 7 ang doktor under ko. 7 ang downline ko na doktor.
Dahil lang dyan. Ang isa pa yung tiya ko. Alam mo yung tiya ko, nakakatuwa. Kasi yung pinsan ko na nurse, anak niya, yun ang nag-member sa DXN. Ngayon, pumunta ng Thailand. Doon na nagtatrabaho sa Thailand. Naiwan niya yung kanyang 90s na battle ng DXN. Sabi mo, hindi ako naniniwala dyan eh. Pero kasi nasasayangan ako. Yun lang sa isip niya. Nasasayangan siya sa iniwan ng anak niya na RGGL. So, ininom niya. Walang reason at all. Ininom niya lang kasi nasasayangan siya. Pero ngayon, nagpa-enroll siya. Last December, pumasok siya. Nagpa-downline siya sa akin sa DXN. Bakit? Nawala ang kanyang arthritis. Hindi niya inisip na mawawala ang arthritis niya. Kanyang inisip lang ay sayang. Iinumin ko kasi sayang. Pero nung nawala ang arthritis niya, tuloy-tuloy ang DXN, sabihin ko sa inyo. Oh, ganun lang eh. Patry nyo lang. Try. Okay? Ganyan. At itong findings na ito, hindi ito DXN na findings. Ano po? Ito po ay findings ng Memorial Sloan Kettering Cancer Center sa New York. Ang Memorial Sloan Kettering Cancer Center po ay ang number 1 na ospital na nagtitreat ng cancer sa buong mundo. The number 1 cancer treatment hospital in the whole world. That's Memorial Sloan Kettering Cancer Center. At sila ay gumagamit ng Ganoderma sa kanilang mga pasyenteng may cancer. Kung ang number 1 hospital na nagtitreat ng cancer ay gumagamit ng Ganoderma, ano pa kaya tayo sa DXN? Diba? Yan. Ngayon, ang Lindsay Coffee, na siyang meron ding Ganoderma. Itong Lindsay Coffee, ito ang pinakamababa ang caffeine. Dahil sa kape, ang pinag-aawayan lang naman sa kape, ang pinagdedebatehan sa kape, ay caffeine. Pag mataas ang caffeine, nagiging ano? Balisa. Nagiging nerbyoso. Dahil sa mataas na caffeine. Kaya dito, sa DXN, meron tayong Lindsay Coffee na naibaba natin sa technology. By the use of the technology, advanced technology, ang caffeine ay naibaba ng 0.06% per 100 grams of coffee extract. Napababa ang caffeine para walang masamang epekto. At ito ay hinaluan ng Ganoderma. Hinaluan ng Ganoderma para mapagtibay ang immune system at nabibigyan ng oportunidad ang ating katawan na lubaban sa sakit. Yan ang ating Lindsay Coffee. Ngayon, meron din tayong Kokosi. At itong Kokosi ay pinaghalong Ganoderma at kakao. Bakit mahalaga ang kakao? Kasi sa kakao merong theobromine. At yung theobromine na ito ang nagpapa-increase, nagpapataas, nagpapadami ng ating serotonin sa ating utak. Bakit ba kailangan mong mas mataas na serotonin sa utak? Para ang iyong behavior at ang iyong mood, ang modo at ating galaw ay makontrol. Minsan tayo, pagising sa umaga, talagang nakagaw na. Ay, good morning. Good morning ka dyan? Ganon ka agad. Wala na sa mood. Ibig sabihin, mababa na ang serotonin sa utak. Para maging mataas ang serotonin at hindi yung pagising, good morning. Ay, good morning. Nakapag kape at nakapag kokoshi. Yan. So, to help control your mood and behavior, you need kokoshi. Again, flavonoids. Ang kokoshi, meron ding flavonoids. Protection sa puso at sa utak. Para hindi kayo magka-brain damage at magka-heart attack. Lalo na yung mga bugnutin. Yung mga bugnutin na tao, magagalitin, malapit yun sa brain damage at heart attack.
Kaya para mailayo nyo ang sarili nyo sa brain damage at heart attack, Coco Shield. Yan. Sunod. Meron tayong kape, meron tayong tsokolate. Alam niyo ang kasunod? Tsaa. May tsaa tayo. At itong tsaa na ito ay kombinasyon ng licorice, lavender, at ganoderma. Licorice, ito ang tumutulong na makaiwas tayo sa hyperacidity at ulcer. Acid at ulcer. Bakit? Ang licorice ay nagiging parang sapin sa tiyan. Sapin. Bakit kailangan magkaroon ng sapin sa tiyan? Para hindi mapaso ng asido. Dahil ang ulcer ay dahil sa asido sa katawan. Bakit kinakain ang tiyan natin? Kasi hindi natin nilalagyan ng laman sa tamang oras. So yung asido, wala siyang tutunawin, ang tutunawin niya ang tiyan mo. So para hindi magkaroon ng problema sa tiyan, mag-spikati. Kasi yung licorice, magdadagdag yun ng sapin sa tiyan, at kung dumating yung asido, yung sapin sa tiyan, yun ang kakainin ng asido, at hindi yung tiyan. Lavender. Ano po lavender? Ito ay nagpaparelax sa katawan at utak. Yung tawag nating aromatherapy. Lavender. So yung lavender na inihalo sa spikati, nakakatulong na mapagparelax ang katawan at utak. At, siyempre, ganoderma na siyang nagpapatibay sa ating immune system. Yan ang kagandahan ng tsaa ng DXN. Kaya kung ayaw nyo sa caffeine, ayaw nyo Dok, may 0.06% pa rin yung kape. Dito ka sa tsaa, kasi itong tsaa ng DXN, walang caffeine. Yan. Kaya, maganda ba? Maganda ba? Kaya again, ulitin ko, sa pasimula, sabi ko sa inyo, magpili kayo ng investment nyo. It's up to you to make a wise choice where you put your investment. Saan ka mag-i-investment? Sa iyong kalusugan o maghihintay ka na magkaroon ka ng sakit tsaka ka mag-invest? Nasa sayo. Basta sinabi ko na. Wala nang sisihan. Okay? The food you eat can be either the safest and the most powerful form of medicine or the slowest form of poison. So the food you eat, kung supplement ang ipinapasok mo sa iyong katawan, maaaring yan ang pinakamagaling na gamot. Pero kung gamot naman ang ipinapasok mo sa katawan mo, maaaring yan ay lason. So ikaw ang pipili. Walang makakapili. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw siyang may control sa iyong kalusugan. Again, sa aklat na Health Reformer, page 29, paragraph 3. Sa aklat na Health Reformer, page 29, paragraph 3. Our physical, mental, and moral powers are not our own. It is lent to us by God to be used for His service. Ang ating pisikal, mental, at moral na mga lakas. Ibig sabihin, ang ating health. Hindi yan ating pag-aari. May iba sa atin sasabihin, pakialam mo sa buhay ko. Kung ang pakialam ko sa iyo ay maging malusog ka, masama ba yon? Hindi mo masasabi sa sarili mo na, huwag kang makialam sa akin. Dahil yung katawan natin, hindi yan sa atin. Yan ay pahiram. Pahiram ng Diyos para sa kanyang serbisyo. Kaya, if we wish to have health, we must live it. Kung gusto nating manatiling malusog ang katawan, isabuhay natin yan.
isabuhay ng totoo. Sa aklat na The Youth's Instructor, page 9, paragraph 1. The Youth Instructor. God is the what? Again, parang ay hindi kayo ang sang-ayon na. God is the of the whole man. Ang tao, ang pagkabuo, ang kabubuang pagkatao natin, ang may-ari niyan, ang Diyos. Oh. Soul, body, mind, and spirit. O, wala ka diyang parte. Sa Panginoon niya lahat. It is our duty. Anong duty? Ating obligasyon. Tungkulin. Na mapanatili natin ang kalusugan. Sa pinaka-best natin. Tingnan nyo po, na ito matindi. Ito tumatagos. The violation of God's health laws is sin. Ang paglabag sa batas ng kalusugan ay kasalanan. Kaya mamaya sa gabi, ang iba sa inyo, tagay! Paglasing na, away! Ay, nako. Tapos, paglinggo, kala mo kung sinong tupa na nasa simbahan? Ay, nako. Magbago na po tayo. Ang totoong kalusugan, bawal alak, bawal sigarilyo, bawal droga. At pinipili ang pagkain. Yun po ang totoong health. Hindi yung katulad sa Cebu. Sinisi ako. Doktor, nag-6 pairs man ako. 6 pairs, Bisaya 6 pairs ng RJJL. Doktor, nag-6 pairs man ako ng RJJL. Bakit ako nag-cancer sa liver? Siniko ng kanyang kapatid na babae, siniko. Sabi, maniwala ka dyan, doktor. 6 pairs nga ng RGGL, araw-araw. Tapos, sanduse ng bote naman ng dry ice na beer. Gabi-gabi. Oh. Di cancer ng atay din ang labas. Ganun ang iba sa atin. Akala natin, nag-RGGL tayo, safe na. Ay, mag-RGGL lang ako, tuloy pa rin ang ligaya. Akala natin ganun? Hindi. Sabihin ko sa inyo, supplements ito, hindi ito gamot. Ang bisa nito, nasa sa pag-aalaga nyo rin ng inyong katawan. Okay? So, therefore, glorify God with your bodies. Oh? Glorify God. Anong ibig sabihin daw? Iyong ipagbunyi ang iyong buhay, ang buhay ng Panginoon sa iyo, sa iyong katawan. Kung palagi kang lasing, ipinagbubunyi mo ba ang Panginoon? Ha? Lasing. Hallelujah! Praise the Lord! Maganda ba yun? Pinagbubunyi ba yun? O kita mo? O, the violation of God's health laws is sin. Kaya, pag-ingatan natin ang ating katawan. Sabi nga, ang iba sa atin, ang iniisip, pagyaman ka agad Oy, gigisingin ko kayo. Dito sa DXN, hindi pareho ng ibang mga, network. Dito sa DXN, hindi pagkayaman ka agad. Meron yan. Kung sa Inchik nga, ito sa Inchik ito sa Chinese. Itong mga karakter na yon, sunod-sunod yan. Sabi Inchik, una health, sunod wealth, katapusan happiness. Hindi pwede health una. Iba atin, health una, gusto health agad. Hindi, wealth agad. Dapat health. Kasi pag maingat ka sa iyong kalusugan, susunod ang kayamanan at susunod ang kaligayahan. Ganyan yan. Ganyan ang sunod-sunod. Kahit sa Chinese, ganyan ang sunod-sunod. Health, wealth, happiness. Hindi pwedeng wealth muna, tapos happiness, tsaka na health. Una health. Una ang health. Kaya,
Sa DXN, we care more about your health more than your money. Dito sa DXN, ang tinuturo namin, kaya meron tayong product presentation para kayo ay maging healthy. At pag kayo ay healthy na, sa inyong katawan mismo, you will become a living testament. Sasabihin ng kapitbahay mo, uy, ang ganda ng katawan mo ngayon. Ano ba ang ginagamit mo? Tsaka ka makapagsasabi, ay, nagdi-DXN ako. Ay, patry din. O, sasabihin sa'yo, patry din. Eh kung parehas ka dun sa Cebu, na pinagmamayabang niya sa akin, akala nyo, hindi ko alam, na, hoy, nagte-10 tablets ako ng spirulina, tapos ang tagyawat na nalaki, parang bundok. Paano ka maniniwala doon, di ba? Dapat lumalabas muna sa katawan. Hindi mo maipopromote ang DXN ng tama kung hindi nakikita sa iyong katawan. Ganyan po iyan. Kaya, let's do it the DXN way. Salamat, magandang hapon sa lahat.